200k mahigit ang sahod ng welder dito sa Australia. Pero ni 1k walang natitira. Akala ko rin one time big time na agad pagdating dito. Kung papunta ka na dito sa Australia kabayan, tapusin mo ang video na ito para hindi ka mapasubok. In this video, pag-usapan natin, una, magkano ba talaga ang kinikita ng isang welder dito sa Australia? Sige, magpe-payslip reveal tayo, walang halong daya. Pangalawa, yung cost of living, rent, groceries, gas. Nakakagulat. Pangatlo, yung mga hidden expenses na hindi sinasabi ng agency bago tayo umalis galing Pilipinas. At syempre, pinakamahalaga, magbibigay tayo ng tips para maayos ang budget pagdating mo dito. By the way, ako pala si Eric, welder dito sa NSW. Tumaan din ako sa TESDA, skills assessment, sa lahat ng pinagdadaanan mong proseso ngayon. Ayon sa Australia website, ito yung minimum ng sweldo ng isang welder dito sa Australia ngayon. Huwag na nating patagalin pa. Payslip reveal tayo. Pumapatak na 1,283.63 per week less taxes. So may OT na ako dyan na 3 hours per week. Listen pare, pagdating mo dito, maaring mas mababa dyan o mas mataas pa dyan ang sweldo mo. Depende na lang sa kontrata mo at kung marami rin kayong OT. Pag kinonvert mo yan sa piso, naku, jackpot ka agad. Nasa tingin mo? Try natin ha. 1,283.63 times 37 paldo. Ika nga. Eto na, dumako na tayo sa exciting part. Ito naman ang gastos natin per week. Renta sa bahay, groceries, fuel, phone plan, health insurance, rego, car maintenance savings, miscellaneous kape, kain sa labas, minsan-minsan, padala sa Pilipinas, total gastos 767.50. Ibawas natin ito sa ating take-home pay, 516.13 ang natira. Take note, noong unang taon ko dito, may 150 per week in 8 months akong binayaran para sa placement fee. At syempre, nakalending din tayo sa Pinas dahil sa pambayad sa skills assessment at mga iba pang pangangailangan ng aking pamilya. Dahil wala rin naman akong pagkukunan bago ako umalis. So, ayun, loan dito, loan doon, loan doon. At struggle talaga yung unang taon dito sa finances. Pero awa ng Diyos ay nakaraos na tayo. Ito na ang multo ng marami, yung tinatawag na cost of living. May alam nyo, may mga hindi pa nakakarating dito pero ang daing na agad. Mahal daw ang cost of living dyan sa Australia. Totoo nga ba? Pwes, samahan nyo ako ngayon at mag-groceries tayo sa Woolies. Let's go! Ito na yung actual 1 week groceries ko. Bigas, manok, baboy, beef, itlog, gulay, prutas, sabon, dishwashing liquid, detergent, toothpaste at iba pa. Yung aking pinamili, ang groceries ko for just a week. Pero syempre, katulad ng bigas, toothpaste at iba pa, hindi mo naman bibili niyan per week. Kadalasan, 2 to 3 weeks bago ka uli bumili niyan. So yung 150 na budget natin sa grocery, minsan sobra, minsan naman medyo kulang. At ito na ang total ng napamili natin. Ang groceries at ang bigas, 162.46. O wag ka na uli mag-convert sa piso at talagang malalakihan ka. Kung na-open yung mga mata mo sa mga numbers na ito, paki-like naman ng video at paki-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Ito pa, hindi pa tayo tapos sa mga gastos. Ito yung mga hidden expenses na hindi nakalagay sa job ad. Una, visa and PR journey. Visa fees, medical, hindi siya monthly. Pero pag dumating siya ay 1,000. Ngayon, second year na natin dito sa New South Wales at talagang nagsakripisyo tayo at nag-ipon for our PR visa. Ito ay nagkakahalaga ng more or less 13,000 AUD kasama ang aking mag-ina. Dito napunta ang ating mga naipon at siyempre, sino ba ang hindi gustong makasama ang kanyang pamilya at hari naman loobin na ma-approve ang ating permanent residency. Pangalawa, ticket at training. Ito yung tinatawag na good investment. White card, working at heights, lahat ito may bayad. Pero minsan sinasagot ni employer at hulug-hulugan mo, so pwedeng maging ganon ang setup. Good investment siya dahil pwedeng tumaas ang rate mo kung meron kang mga ganitong training. Pangatlo, sasakyan maintenance. Rego at registration taon-taon. Maintenance, kaya kailangan nag-iipon ka talaga. Pang-apat, work gear. Hindi provided ng employer, pwede kang bumili ng mga PPE mo, minsan mga basic tools. Kadalasan ng employer dito ay nagbibigay. Pero kung may mga kakulangan, pwede mo siyang bilhin personally. Panglima, pamilya at padala presyo. Kung ikaw ay may pinapaaral din sa Pinas, may emergency, pa-birthday, automatic dagdag padala yan. Nalulunod ka na ba sa gastos? Kalma lang. Eto naman yung good news. May strategy din para hindi kakainin ng cost of living habang ikay nabubuhay. Number 1 tip, mainam ang shared houses.
Kagaya ng employer namin, provided nila ang bahay at may renta na 150 per week. Mura na yun ha, kasama na ang utilities. Pero shared room ako noon before. Tip number 2, nakagamit ako ng envelope para sa renta, sa rego, things to buy para motivated din ako at may nabibili para sa aking sarili. Malinaw ang budget para alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Para hindi ka nagtatanong palagi, saan kaya napunta yung sweldo ko? Relate ka ba? Number 3, build emergency fund kahit maliit, kahit 50 per week. Kasi danas ko yan, nagkasakit ako dito at hindi ako nakapasok ng ilang araw, buti na lang may emergency fund tayo. Kasi may gastos rin sa check-up at sa lab dito. Hindi pa tayo libre dahil hindi pa tayo PR. Pero may insurance tayo pero hindi niya nako-cover lahat ng gastos. Sakit. Ito nga pala yung coin bank ko for emergency fund. At sinusulat ko rin sa aking notebook kung magkano na, kung ano na yung progress ng aking naiipon. Tip number 4, upskill para tumaas ang rate mo. Kagaya na nabanggit ko kanina, yung mga training. Tip number 5, lifestyle check. Pagkain sa labas, impulsive buying at iba pang mga bisyo, limitahan mo or tanggalin mo yan. Hindi ko sinasabing hindi mag-enjoy. Stick to the budget. Lagyan ng budget kung kakain ka sa labas dahil kailangan mo ring i-enjoy ang iyong pinagpapaguran. Gawa natin ng video ang inyong mga katanungan. Paki-comment sa baba at paki-like and subscribe na rin ang ating channel. See you here in Australia!